Nakatali ang mga paa at kamay niya habang nakasandal sa malamig na pader. Nasa harap niya ang isang taong sunog ang putok-putok na balat at nakasusulasok ang amoy ng naluto at nabubulok ng laman. Huwag kang lalapit. Palahaw ng kawawang biktima. Hawak ng taong sunog ang isang kable ng kuryente na pumipisik ang dulong talop dahil sa mataas na boltaheng dumadaloy doon. Maawa ka, huwag mong ilapit sa akin yan. Pagmamakaawa niya. Bakit? Naawa ka rin ba sa mga biktima ng kabuktutan mo? Sarkastikong tugon nito. Kaibigan, welcome sa aking channel. Muli, ako si May Kaalaman at susubukan natin ang ating pangalawang kwento na isang horror story. Sana ay magustuhan nyo ito katulad ng inyong pagkagusto sa aking unang pagsubok na May Kaalaman love story na may pinamagatang Erica. Simulan na ulit natin. Papalapit sa hubad niyang katawan ang dulo ng kable. Nararamdaman na niya ang mala-impyernong idudulot nito sa oras na lumapat ito sa kanyang balat. Hector, gising, binabangungot ka. Inalog ng katabing asawa si Judge Vinarao. Nagising naman kaagad ang lalaki. Nang mahimasmasan ay pinainom siya ng tubig ng nag-uusisang asawa. Ano ba ang napanaginipan mo? Wala. Sige, matulog na lang ulit tayo. Mas minabuti na lang ng hukom na sarilinin ang masamang panaginip o hindi niya matiyak kung masamang pangitain o pag-uusig ng kanyang konsensya. Ang tunog ay nagmumula sa libu-libong boltahe ng kuryente na dumadaloy sa katawan ng isang taong nakaupo sa silya elektrika. Sapat upang pumutok ang balat at ang laman at ang mangitim ang biktima bago tuluyang bawian ng buhay. Nakakapangilabot ang daing at ang itsura ng isang taong naparusahan ng ganitong uri ng kamatayan. Ngunit musika nito naman sa pandinig ng mga taong biktima ng salaring namatay. Maraming salamat ho, Judge Vinarao. Sa wakas ho ay nabigyang katarungan na rin ang sinapit ng anak ko sa taong yan. Pagpapasalamat ng isang ginang. Biktima ng rape at murder ang anak ng babae at kabibitay nga lang ng taong gumawa noon. Ginawa ko lang ang tungkulin ko, Mrs. Tugon ni Judge Vinarao. Nasa loob sila ng opisina ng huwes. Nararapat lang yun sa mga taong gumagawa ng karumal-dumal na krimen, sabi pa niya. Ilang minuto pagkaalis ng ginang, isang nagpakilalang Attorney Santiago ang naging panauhin ni Judge Vinarao. Hindi ako magpapaligoy-ligoy, Judge. Tungkol ito sa Burgos murder case. Nabalitaan kong ikaw ang hawak ng kaso, panimula nito. Ako nga, tugon ng judge. Matibay ang ebidensya sa akusado at nagsilbing lookout niya. Matigas na sambit ng judge. May ipinatong na makapal na sobreng puno ng pera ang bisita sa ibabaw ng mesa ng huwes. Galante ang kliyente ko, Judge. Pauna lang yan. Ang kabuuan ay kapag nakalaya na siya, paniniyak ng abogado. Sabi nga, may katapat na salapi ang kahit na sino. At si Judge Vinarao ay isa
sa mga nasilaw sa kinang ng ginto. Ikaw, Luigi Madriaga, ay pinapawalang sala ng hukumang ito, pag-aanunsyo ng Clerk of Court, at ikaw, Rolando Santos, ay napatunayang nagkasala at pinaparusahan ng kamatayan sa silya elektrika. So, ordered. Ang tunog ng malit na umaalingaw sa kabuuan ng korte na katunayan ng pagpapatibay at pagtatapos ng kaso. Wala akong kasalanan, sigaw ni Rolando. Grabe ka, Judge. Grabe ka. Nagbibingi-bingihan na lang ang huwes habang inilalayo ng mga pulis escort ang nasistensyahang akusado. At ang tunay na salarin ay ganap ng lumaya. Salamat kay Judge Vinarao. Hukumbitay pa rin kung siya ay bansagan. Ang kaibahan nga lang ay marami sa mga pinapabitay niya ay pawang walang kasalanan dahil sa ginagawa niyang pagmamaniobra sa batas. Muli, dinalaw si Judge Vinarao ng masamang panaginip. Nakatali siya ng pahiga. May busal ang bibig. Ang katawan ay nasa bungad ng isang krematorium. Makinang sumusunog sa labi ng mga namatay, pero buhay siya sa kanyang panaginip. Susunugin siya ng buhay ng taong ipinatupok niya sa silya elektrika. Kung nakaligtas ka sa libong boltahe ng kuryente dito, ay siguradong abo ka, Vinarao. Malakas na halakha. Nagwala ang huwes sa pagkakatali. Impit na sigaw lang ang tanging nagawa dahil sa may busal nga sa bibig. Kasabay sa pagtulak ng kinahihigaan niya, dumilat siya sa kanyang katawan at tila parang mayroong malaimpyernong apoy na mula sa krematoryo. Nahulog siya sa kinahihigaan. Muli siyang nagising sa masamang panaginip. Hindi na dinalaw ng antok ang huwes. Nagngingit-ngit pa rin ang kalooban niya pero walang pagsisising nararamdaman sa kanyang puso at konsensya para sa mga taong ipinapaselya elektrika niya. Sabi niya nga sa sarili, ang kasalanan ay nagiging kasalanan lamang kung ito ay inaamin mo sa iyong sarili. Ang mga linsiyak na yon, ayaw akong patahimikin. Tumungga siya ng brandy para dalawin muli ng antok. Pero parang totoo. Mabuti na lang at lagi akong nagigising. Baka binabangungot na ako. Nangingitig at nangangatog niyang sabi sa kanyang sarili. Kagyat niyang ininom ang alak sa baso. Ang totoo ay nakakaramdam din siya ng takot. Oo, walang pagsisisi, pero may takot. Ang huling kasong hinawakan ni Judge Vinarao ay may kinalaman sa isang drug lord. Itinuturing na karumaldumal ang krimeng drug trafficking dahil sa malaking pinsalang idinudulot nito sa lipunan, lalo na sa mga kabataan. Napawalang sala ang drug lord sa kaso, ngunit kailangang may maparusahan. Kahit sino, kahit inosente, para ganap na malinis ang pangalan ng banyagang drug lord at lalong bumango at lumabas na epektibo pa ring huwes, si Judge Vinarao. Muli ay mayroon siyang ipinabitay. May nakalaya
at may nagkamal ng milyong-milyong mga salapi sa nagdaang kaganapan. Abogado rin ako, Victor. Hindi ako naniniwalang walang kasalanan ang drug lord na ipinawalang sala mo. Panimula ni Mrs. Binarao. Noon ay sabay silang kumakain ng hapunan. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Yamot na tugon ng hukom. Tutulad ka pa ba sa ilan dyan na mapaghinala? Ang mga masasama mong panaginip, bakit masamang sinyalis na? Baka inuusig na ang konsensya mo. Hinawakan ng babaeng asawa ang kamay ng hukom. Umiksi si Judge Binarao. Pinaalis ang kamay ng asawa. Nabubugnot siya sa naririnig na katotohanan galing sa mga labi ng babae. Problema ko na ito, Luisa. Mahaba na ang ipinaglingkod ko sa hustisya. Panahon naman na tamasain ko ang bunga ng aking mga paghihirap. Baluktot niya ang katwiran. Isang buwang nagbakasyon sa Europa si Judge Binarao. Hindi niya napilit na sumama ang asawa. Hindi raw kayang sikmurain ng babae. Nagastusin ang kinita niya galing sa katiwalian. Pagka-uwi sa Pilipinas, hindi niya nadatna ng asawa sa kanilang bahay. Ayon sa kasama nila sa bahay, ay sa isang kapatid raw naroroon ang babae mula ng mga ibang bansa ito. Masama pa siguro ang loob sa isip, ay sabi ni Judge Binarao. Kapag nakita niya ang mga pasalubong ko sa kanya, siguradong lalambingin niya ako. Kampante ang lalaki na uuwi ang asawa. Maagang nagpahinga si Judge Binarao. Pagod siya sa mahabang biyahe. Madali siyang nahimbing. Kalaliman ng gabi, nagsimulang magbalisa ang tulog at katawan ng huwes. Pabiling-biling at tigbi-tigbi ang pawis na lumalabas sa ulo. Inyalis iyon ng isang masamang panaginip na muling dumadalaw sa lalaki. Nakatali sa likod ang kamay ni Judge Binarao at isa siyang hubad. Walang suot na pang-itaas. Puno ng pasa at sugat. Pati ang kanyang mukha maging ang katawan. Ito ay bunga ng pagpapahirap sa kanya. Marahas na hawak siya sa magkabilang braso ng dalawang lalaking mistulang babagong hango sa selya elektrika. Ang unang pintong nadaanan nila ang pagtadyak na binuksan ng isang dalawang lalaki. Sa loob nito ay nakaabang ang isang silya elektrika. Pumapalag ang huwes. Ano ang gagawin niyo sa akin? Nakaligtas ka na sa kuryente, di ba? Anang ng isang lalaki. Sa susunod na pinto na tayo. Binuksan ang susunod na pinto. Bumungad ang krematorium. Ramdam ang init mula sa loob nito. Nakaligtas ka na rin dito. Sa dami ng iyong kasalanan, hindi ka na bagay rito. Nagwawala na si Judge Binarao. Pakalagkad siyang hinila sa pangatlo at huling pintuan. Tapat sa pinto ay kusa itong bumukas. Welcome home. Hindi lahat ang mga mata ng huwes. Hindik na siya. Dapat na siyang magising. Si Satanas na ang sumalubong sa kanya. Hindi. Gimbal niyang sigaw. Sa likuran ng demonyo ay naroon ang batis ng kumukulong asupre. Nakakasulasok ang amoy. Napakainit ng singaw. Oras na malunod ka rito ay sapat na para matunaw ang buong katawan at kaluluwa mo. Itinulak na si Judge Binarao at dito nga ay pinawian na rin ng buhay
sa kanyang pagkakatulog. Marami ang nagulat sa biglang pagkamatay ni Judge Binarao. Pangungot ba kamo ang ikinamatay ni Judge? Pabulong na usisa ng isang panauhin sa lamay ng huwes. Pero bakit nakasilyado ang kabaong? Huwag mong ipagkakalat, bulong ng kausap. Natagpuan nga raw na nakahiga ang bangkay niya sa kama. Buo at maayos ang paligid, pero tanging siya lamang ang sunog.